Yeah. So anyway, mga ka-MB, kanina, yung balita natin Oh, about kay Axel, oh, no? 'di Parang ba? nakakalungkot naman na may mga nadadamay na buhay Mm, dahil sa personal na na pamaniwala. paniniwala. At dahil dyan, yan ang isang ang katanungan natin kanina. Mga Wow! ka-MB, alamin natin yung tanong natin dito sa Balitaktakan. Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong umaga, ay nakakaapekto nga ba ang fear of superstition pagdating sa decision making ng isang tao? Oh, gets, no? Yes. Nakakaapekto nga ba ang fear of superstitions pagdating sa decision making ng isang tao? I think yes. Malaking factor talaga ang superstitious belief. O para mag-decide ka bilang isang tao, lalo na kapag yung superstitious belief na ito hindi lang siya superstition. Kung ito ay cultural na, kung ito ay tradition na, syempre ang decision making ng isang tao nababago yan. Depende sa kung ano yung paniniwalang yon. Totoo. Para siyang nakadepende na eh. Siguro sa akin talagang nakakatakot siya. Ako as naniniwala sa ibang kultura namin, meron yung times talaga na yung decision making ko is nakadepende sa kung ano nang masasabi nung naniniwala sa kultura doon. Yes, tama, Kaya tama. siguro doon ako nagkakaroon ng takot na baka someday i-judge ako just because hindi ko sinunod Yes, yung sinusunod sinasabi ng nila. iba. Oo. Ganon. Like, for example, eto mga pamahiin sa amin sa Ilocos. Yes. Kapag may bibiyahe tapos yung ibang maiiwan kumakain pa lamang, kailangan mong ikutin yung pinggan. Oh. Oo, para daw walang madisgrasya sa daan. Or kung hindi naman, kapag paalis na kayo, tapos bumahing ka, kailangan mong bumalik. Ay, really? Oo. Kasi parang may paniniwala nga na may mangyayaring hindi Masama. maganda sa daan. Oo. So, kailangan bumalik ka ulit, tapos magpahupa ka lang ng very, very light, tsaka ka ulit bumiyahe. Yung iba naman kasi, like yung balita nga tungkol kay Axel, it's cultural na nga raw. Pero sabi nga dun sa balitang napanood natin, wala naman daw sa kultura nila yung ganon. Yeah. It's personal. Ngayon, yung decision making niya, syempre may takot yan eh. Kasi sabi niya, pag naihian, maaaring May may something mangyaring bad, masama sa kanya. So, ang naging desisyon niya ay ibaling yung dapat na mangyari sa kanya doon sa gumawa. Which is si Axel nga, isang asong walang kamuwang-muwang. Kasi, pag titignan naman natin, ang ugali ng mga dogs talaga, they do pee for territory. Kasi territorial ang mga aso, lalo na ang mga lalaki. Sometimes din daw na ang pag-ihi ng isang aso sa tao ay sign of being close to that person. Yes. Pero yun nga, magkaiba yung gawa ng mga aso, yung kung paano nila i-communicate yung sarili nila sa komunikasyon na meron ng isang tao. Kasi ang mga aso, wala naman silang critical thinking. Yeah, mas Diba? matalino talaga ang tao kumpara sa Yes. mga pets. Pero Oo. yon, ang daming ang nagkokomento na I think that's a wrong move for the guy to do that just Yeah. because sa paniniwala niya, it's cultural. Oo, marami ngayon ang nagagalit talaga ng mga animal advocates, animal rights advocates dahil sa nagawa dito sa asong wala namang kamuwang-muwang. Totoo. At gusto lang po naming linawin na hindi to sa buong community po dun sa Oo, lugar na ito. oo. Siguro yung paniniwala na yun is dun lang sa kanila kasi marami pa rin nagsasabi sa comment section talaga na I am from this provinces, however, hindi po namin, wala po kaming ganitong Kultura. Hindi po namin Oo, kinikilala yung ganitong kultura. So, hindi po natin pwedeng sabihin na i-generalize po naman lahat yung Yes, nasa yes. community. Exactly. Opo. I think it's the decision making. Yeah. Katulad ng tanong natin, syempre nakaapekto talaga Oo. yung takot niya dun sa naging aksyon na kanyang ginawa dito nga kay Axel. So, sino ba dapat talaga Ang masisi. Ang sabi naman sa isang nabasa ko na culture is there for us to learn. So, yung magiging desisyon sana sabi, i-consider pa rin yung kultura na maipakilala. At the same time, hindi
iniiwasan ang rights ng mga hayop. Totoo. Kasi meron yan nasa batas natin ang animal Oo, rights. totoo. Oo. Naku, Pero ang hirap niyang Ang desisyonan kung Oo, tutuusin. tutuusin. Kung sino nga ba talaga ang may mali. Pero feeling ko, ako personally, walang mali yung dog. Kasi aso yan Aso yan. At ang bait-bait niya Diba? kahit yung breed niya ay nakakatakot Takot. nga naman talaga. Typical na Pero ano, ang bait oo. kasi tignan mo nag-roam lang siya around Yeah. nang wala naman siyang ginagawang masama. Or hindi nga siya tumatahol. Oo. Gusto niya lang talagang makipag-play. However, yun nga lang sa kasamaang palad, ganun yung nangyari. Yes. And sana matuto po tayong lahat. And also, let's all kailangan po nating aralin. Oo. Mag-research tayo and sana may magsabi talaga, mapatunayan talaga kung Sino sino ba ang may dapat. sala Totoo. at managot dito sa Totoo pagkamatay po nga yan. nitong si Axel. At dahil nandito na rin lang naman tayo sa balitaktakan, nais ko lang sana ulit na nabalikan itong 500 pesos na Noche Buena. Yes. Wag naman po natin itong i-justify. Oo, kasya ang hindi naman yung amount ang problema dito yung portion. Yeah. Hindi Yeah. naman yung hindi Exactly. naman yung amount na 500 na mapagkakasya mo. Oo, kakayanin, pero let's not justify that for a Noche Buena, which means good night, and at the same time it's a feast. Yes. Ang feast po, ang ibig sabihin ng feast ay pangmaramihang pagkain. Oo, ito po ay isang pagkakataon sa isang taon na wala kang iisipin kung ilan na anong tawag dito? Ilan na ang nakukuha mong pagkain. Hindi mo binibilang. And I really love the person who posted this thought na it's the portion that matters. Yeah. Not the price. Hindi yung presyo. Yeah. 'Di ba? Kasi kapag binigyan mo ang isang tao ng 500, matutuwa sila because that's the money. Maraming mapupuntahan ng 500. However, yung sasabihin po natin na pang Noche Buena, hindi, pang isang gabi. pang sige. isang gabi, pang daily natin, Oo. malaking tulong. However, yung sinasabi natin, at pinipilit pa ng ilang mga tao, mga kilala, celebrities, may nag-trending isang celebrity, isang asawa ng nasa government. And talagang ipinupush niya na kasya yung 500 pesos for you because pang sayo yun. At saka kasya siya. Yeah. Oo, sabi ko again, it's not about the amount. It's about the portion. Yes. It's a feast. It is once in a year celebration where you can eat ng bonggang-bongga nang wala kang iniisip. Na ay, pang bukas ko pa ito, ay, pang susunod na. Hindi mo iisipin yun And yung sasabihin mo na okay na ang sardinas, Filipinos deserve more. Really? Kesa dyan sa mga sinasabi nyong hamlang, hamon lang sa isang gabi na lahat kayo magkakasama, magkakasalo. Diba? Hindi mo i-justify na kakasya ang 500 at sasabihin mong ipapakain mo sa mga Pilipino ang isang lata o dalawang lata ng sardinas. Kasi Filipinos deserve more. Yeah. We deserve better. Totoo. Diba? Hindi porket sabihin na natin na ang bansa natin, eto na ang kalagayan, but we Filipinos deserve more and better. Totoo especially during this holiday season. Totoo. Diba? Bakit may ganito, 'di ba? Nakakalungkot lang, nakakalungkot na hindi porket nasa third world country po tayo kung ano naman na yung nakagisnan ng tao, parang hindi na pwedeng i-level up. Hindi naman po kaya Nakakagigil. Nakakagigil and nakakatuwa kasi ang Pilipino talaga, kahit alam mo nating hindi natin kaya basta Pasko, we give everything para lang mag-enjoy tayo, you feel kung ano ba talaga ang Pasko. And then, ito, yung mga ganitong opinion, pinupush po natin. Which is, sabi ko nga, lagi po nating ilagay yung ating sarili sa mas nakakarami at mas nakakaramdam kaysa yung sa atin lang. Kayo, kaya nyo yan. Nakakakain kayo ng madami. Everyday siguro nagle-lechon kayo, pero yung sabihin mo, nakasya ang sardinas para sa Noche Buena, mag-isip-isip ka naman, girl. Siguraduhin mo na ikaw, pag hindi ka talaga nag-post na 500 lang, at saka siguraduhin mong may sardinas ka during your
your Noche Buena. Yes. Tigil-tigilan mo ko. Nako po. Nanggigigil talaga ako. Ang daming nanggigigil. Sabi nga sa mga comment section, oh, gising na po siya, Dok. Diba? Opo, sabi Anyway. Totoo. Pero Yun lang naman, oo. no? Pero kayo, may kanya-kanya tayong opinion at yun yung opinion ko. Ayun yung opinion namin. Nakakagigil man, pero sana mabago na talagang sistema. At yung pag-iisip ng mga Totoo. tao. Anyway, mga ka-MP,